Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay i-review natin itong HQAI H9 5.3 Bluetooth ni Shopee. Ito po ay libre lang po na binigay ni Shopee sa atin as free sample. Hindi po siya naka-box, no? Naka-plastic lang, at saka yung kanyang manual ay isang pirasong maliit na papel. At saka yung kanyang charging cable. At ito naman yung kanyang manual kung paano natin i-pair at saka yung kanyang mga controls. Yung kanyang build quality ay high quality plastic at saka glossy naman yung kanyang sa earphone. So high quality naman siya. Yung charger niya lang pala dito, yung medyo manipis yung kanyang wire. So gamit na lang kayo ng iba. Ito kasi nagamit ko na. So nagcha-charge po yan. So naka-steady lang siya na color green. So, yan. So, naka-red pag charging. Yung battery sa kanyang case ay magagamit mo siya up to 18 hours. At saka yung earphone naman ay nasa 6 hours. Try naman natin. Siguro yung charging time nito is nasa 2 hours. Kapag lubat na lubat talaga. So, hindi natin makikita kapag nagcha-charge. Kasi nasa loob yung LED. So, nagbi-blink po yan ng red. So, kapag tinanggal natin, naka-steady naman na green, nagcha-charge yan sa ating earphone. Okay? So, ayan. So, hindi talaga natin makikita kasi sa loob yung LED. At saka parang nagmamagnet din kapag nilagay natin yung AirPods dito. Yan. Okay, i-try naman nating i-pair. So, madali lang siyang i-pair. So, yung phone ko is Realme Note 50, Android 14. So, ayan, connecting na. At saka 100% yung kanyang battery. At saka wala po siyang app. So, dito sa settings, yan lang po talaga yung kanyang settings. Tapos yung kanyang voice ay parang Mandarin accent. Okay, try natin sa sound. So, yung masasabi ko po dito sa H9, no, sa kanyang bass ay okay naman. So, kapag mga hard metal or mga hard rock yung pinapakinggan mo ay sabog yung bass. Pero kapag acoustic, tsaka yung mga voice lang ay okay na okay yung kanyang bass. Syempre, sa price niyang 200 plus, okay na siya. So, sulit naman. Kung hanap mo naman yung magandang quality ng sounds ay siguro nasa 2,000 up to 5,000 plus yung mga magandang earphones. Open YouTube. Sa kanyang voice command, masasabi ko na okay naman din kasi na-detect niya mga 1.5 feet yung distance sa ating mic. Okay, mic test 1, 2, 3. Sa recording naman, so hindi ko siya marirecommend for vlogging, for calls lang talaga. Pagdating naman sa ating tenga, so hindi naman siya nalalaglag. Fit na fit naman siya. Pwede naman ito sa running or sa exercise natin. Ngayon ay itetest naman natin siya, yung kanyang quality ng voice sa recording, no, sa ating video, at saka kung gaano siya kalayo yung kanyang connection. Okay, mic test 1, 2, 3, mic test. Okay, mic test 1 meter, testing microphone. Okay, 1 meter at 5 meters. Okay, testing po natin ito. So, kung maganda po yung kanyang kuha. Ito nga pala yung yung mga 10 meters. So, nasa bibig ko po yung aking microphone kung clear po. So, heto po yung mga almost mga 15 meters na po yata to. So, ayan po. So, okay. So, ayan. So pagdating sa 20 meters, parang napuputol na siya yung connection. So ayan, naputol na nga talaga. So open area po yan, pero nasa around 15 to 20 meters lang yung kanyang signal na kayang abutin. Wala po tayong edit dyan sa kanyang audio recording. So ganyan po yung kanyang quality. Almost mga 15 meters lang po. Open area. Open area is nasa 15 meters.
15 to 20 meters lang yung kanyang kaya sa open area. So ngayon ay test natin yung kanyang noise reduction or noise cancellation. So ayan, naririnig niyo naman po yung aking boses. So ayan, test natin. Maingay na po siya yan guys. Maingay na po yan. So i-test natin yung kanyang voice quality kung maganda nga ba kapag ito ay nasa maingay na mga area o sa maingay na lugar. So ayan po no. So ano na yan, maingay na yan. So ayan, maraming salamat po. So ngayon masusubukan natin yung kanyang splash proof. So hindi po siya waterproof no, based sa kanyang specification. So ayan. So titingnan natin mamaya kung gagana pa siya at saka kung parehas pa din yung kanyang quality ng kanyang sound. Sinubukan natin siyang punasan at saka gamitin, pero yung kaliwang earphone natin ay hindi siya ganun kalakas compared dun sa right. So siguro napasukan ng tubig yung kanyang lalabasan ng kanyang sound. Yung ginawa lang po natin ay binilad natin siya sa araw, mga around 5 to 10 minutes. Tsaka bumalik na po yung dati niyang quality. So okay, masasabi ko po dito sa ating Bluetooth earphone, okay lang naman siya sa kanyang price. Magagamit mo naman siya sa araw-araw. So kung maselan ka sa sounds, siyempre mas mahal din yon. At saka kapag mawala, sayang din. Maraming salamat po sa nagbigay ng free sample na Bluetooth earphone na ito. At ilalagay ko na lang po yung link ng kanilang store. Maraming salamat po sa panonood dito sa Lantaw TV. I-click nyo na lang po yung subscribe para sa mga bagong reviews natin. Hanggang sa muli, maraming salamat po.